Sa mundong ating ginagalawan, ang ating mga mata ang ating pangunahing gabay. Mula sa bawat paghakbang, pagmamaneho sa kalsada, pagbabasa ng libro, o kahit sa simpleng pagbati sa taong nakasalubong sa mall, o di kaya paghahanap ng makakain. Ito ay bahagi ng ating buhay na binibigyang buhay ng ating paningin. Ito ang ating nakasanayan. Ito ang mundo ng liwanag. Sa isang propesyon tulad ng pagmamasahe, inaasahan natin ang mga kamay na gagabay. Ngunit, ang paningindi ng kadalasang ilaw na nagtuturo sa bawat pilay, lamig sa katawan at bawat puntos na kailangan ng haplos. Ngunit paano kung ang ilaw na ito ay hindi bahagi ng iyong mundo? Paano kung ang gabay ay hindi ang liwanag, kundi ang bang pandama? Ibangan nyo ng pagtingin. Dito, sa isang sulok ng Robinson Dasma, sa gitna ng milyong-milyong nagmamadali, naroon ang isang masahista. Siya ay may kapansanan sa paningin, ngunit ang kadiliman sa kanyang mundo ay hindi kailanman naging balakid sa kanyang pagnanais na magtrabaho, maging kapaki-pakinabang at magkaroon ng dignidad. State University, Carmona Campus. So, una po sa lahat, thank you po sa pag-accept po ng invitation po namin na ma-interview po kayo. Ako nga po pala si Carvin Lin. Ito naman po yung hinihilot nyo si Jam. Tapos meron pa po kami isang kasama si Venice. At marami pa po kami nakasama sa labas. So, una po namin tanong ay, ano po ang pangalan nyo at ilang taon na po kayo? Willie Go. Sir Willie Go. So, ilang taon na po kayo, Tay? 59 na. 59, wow. So, saan po kayo nakatira? At paano po kayo pagpapasok po? Ano pong sinasakyan nyo papunta sa trabaho? Jeep lang, galing 13. Jeep lang? Kayo lang po mag-isa? Ayun, yung misis ko, yung nakaupo doon. Yung dalawa lang po. Ilang taon na po kayong masahista dito? Dito, 19 years na. Wow, ang tagal. Yeah. So, kailan niyo po natuklasan na o naramdaman ang inyong kalagayan sa paningin po? Naku, bata pa ako nun. Ano? Inborn po? Hindi. 2 years old pa ako nun. Parang nakikita niyo po parang blurred lang po, gano'n na una. Nag-ano po kayo? Nag-undergo po kayo ng mga operation, gano'n? Hindi. Ay, hindi na. Karamdaman niyo po, ano po yung mga pinakamalaking pagsubok na naranasan niyo po? Karamdaman. Yung dahil po sa kalagayan niyo po, ano po yung mga malalaking pagsubok na pinagdaanan niyo po? Nung ma-dengue ako, napasok ako rito. Kayo lang po mag-isa din po. Ano po yun, masama po pakiramdam nyo na nagtatrabaho pa rin po kayo? Oo, kailangan eh. Nakaranas po kayo ng pagmamaltrato po? Ay, hindi. Bata po kayo? Hindi. Wala naman po mga Yung mga ano po, yung mga nambubuli, yung kaya pinagtatawanan yung mga katulad nyo po, hindi nyo po na-encounter po yun. Mga bata rin katulad ko, nung bata pa ako. So yun nga. So ano, tungkol naman po dito sa ano nyo po, sa profesyon. Paano po kayo napasok sa profesyon ng pagmamasahe? Nag-trainings kami sa training center ng mga blind. Mga ano po, blind? Okay. Saan po kaya yun? Quezon City. Oh, Lord. sabi po kayo sa inyo nung trabaho na to? Parang may naghikayat po sa inyo. Paano nyo po nalaman na Mga di ba nag-sensor sila sa mga bahay-bahay, nag-census. Ano ng DSWD yan. ay ito po, program po ng DSWD? Parang sila yung nagturo Nagbigay po ng ano, sa mga ano. Sila po yung kumbaga nagsabi po na may trabaho pong ganito. Tapos sumunod sa akin yung talagang yung naghanap sa amin yung mga teacher talaga ng ano niya, ng mga eskwelahan niya. Mga teacher. So mayroon po bang ayan,
Paano po kayo nag-ensayo, nagpapahusay sa inyong kasanayan sa pagmamasahe? Yung sa training niyo po sa Quezon City, yun lang po yun. Sa training, pero pagkalabas mo doon, ikaw na ang bahala ng skill mo. Ano po yun? Maganda. After po ng training niyo po, may work po agad yun? May naghihintay po agad na trabaho? Meron ah. Kung gusto mo lang. Tama. Kumbaga parang after training po, may work na naghihintay, tas applyan nyo na lang po, ganun po ba yun? Minsan naman sila ang nag-recommenda sa kanila. Mas pinapasok na lang po kayo. Tas pinapasok na lang po. Pinapasok na lang doon. So, dito po sa trabaho niyo naman po, nakaranas po ba kayo ng diskriminasyon o hindi pantay na pagtrato dito sa inyong trabaho? Nakaranas po ba kayo ng hindi pantay na pagtrato po sa inyo po? Pwedeng meron din, pero hindi man nagtagal yun. Kasi matigas ang ulo. Napayag na minamaltrato ko eh. Ano po kayo minamaltrato noon kung matatanong lang po? Ano po yung specific? Pag meron silang ayaw nilang gawin mo agad, hindi kaya gusto mo lang umuwi agad, ayaw nila agad noon. Kahit gusto mo lang umuwi. Nakaranas pa nga ako, hindi binigay sahod ko eh. Wala. O, hindi iniwan ko na lang, bakit ba? Oo, tama naman din po. Gusto ko umalis, alam namang hintayin ko pa yung sahod ko eh, baka pasahurin. Hindi ko kayo nakaya. Ano po? Hindi. Sabi ko siya, matigas nga ulo ko. Sa mga katrabaho niyo po, kumusta naman po sila sa pakikisama po sa inyo? Mabait yung mga yan, lalo pag tulog. Mabait yung mga yan. Wala naman pong nangaaway sa inyo. Sila nga yung naaway ko eh. Kasama niyo po yung misis niyo po dito, no? Yun nakaupo doon sa may... Sa unahan pa, opo. May anak po kayo, sir. Meron. Ilan po? Isa lang. Isa lang. Nag-aaral lang po. May asawa na yun, may anak na. Malaki na rin po. May apo na rin po kayo. Meron na. Higit lang 1 year. 1 year. So, next question po. Paano po kayo sinusuportahan ng inyong mga kapamilya pamilya at katrabaho? Sa start po muna tayo sa kapamilya. Paano po nila sinusuportahan po kayo? Ano ko sila sa amin, pagsuporta. Pag humingi ako ng kape, titimplahan na lang akong kape. Sa mga katrabaho naman po, paano po nila kayo sinusuportahan? Ganun din. Kung meron kaming kailangan, sila ang inuutos lang namin sa kanila. Lumusunod naman sila. Ano pong madalas na sinasabi sa inyo tungkol po sa serbisyo po niyo? Tuloy hindi naman sila nagsasabi sa'yo ng maganda ang ginawa mo eh. Pag bumalik sa'yo, ibig sabihin nun, maganda yung... Service. Tama. Hindi sila magkasabi nun sa'yo. Ano po yung compliment na natanggap niyong maganda galing po sa kanila? At wala ako naliligdigan na sa akin. Bihira ng ganyan. Sa action na lang po nila na pagbalik sa inyo. Yun, pag bumalik, yun na yun. Sa bagay po. So, ano po ang inyong mensahe po para sa mga individual na kapareho ninyo na pinagdaraanan sa paghahanap ng trabaho po? Ang mensahe ko, magsikap lang sila. Matupadin yung pangarap nila. Para po sa mga ano naman po, sa mga mag-aaral po, kaya mga kabataan naman po, ano pong masasabi po ninyo? Ganun din ang mga sabi ko sa katulad nyo. Magsikap kayo para malayo ang marating nyo. Tama. Wag muna yung mag-boyfriend. Tama naman po. Kasi mahirap ang gastos ngayon, mahal ang bilihin. Kaya nga po eh. Yung sa mga nagsisimula pa lang po sa kanilang profesyon. Tuloy lang yung ano nila. Tuloy lang yung laban nila. Matupad rin yan.
Kaya nga si ate, yung minamasahe ko, tsak hindi mawala namang boyfriend to, maganda siya eh. Parang ito nalaman. Parang totoo po yun. Marami po ba akong lamig? So, anong masasabi mo sa servisyo ni Tatay Willie? Parang gumaan na yung pakiramdam ko. Nawala yung mga lamig-lamig ko sa sa likod. Ayun. Yes. So, ito po. Maraming salamat po sa mahalagang oras na nila niyo po sa amin. Lubos po kaming humahangat. Saludo po kami sa pinakitang tibay at dedikasyon niyo. Magandang umaga po, sir. Pwede po ba namin malaman kung ano po yung pangalan niyo po? Ang pangalan ko ay si Joseph Estonilo. Sir Joseph. Yes, pa. Okay, good morning po, Sir Joseph. So, gaano po kayo katagal magkasama ni Tatay Wilfredo sa massage center? Si Wilfredo po ay simula nung pumasok ako dito ng 2013 until now. Siya ang kasama ko hanggang ngayon. So, almost 11 years na kaming nagkakasama dito. Si tatay, si Sir, Willie Gob. Willie Gob na lang yung tawag doon eh. Gob kasi yung tawag ko sa kanya. Nasanay akong Gob ang tawag ko kay Sir Willie. Ayun. Ano naman po masasabi niyo, sir, sa kanyang dedikasyon sa trabaho? Ang masasabi ko naman sa dedikasyon niya sa trabaho, hardworking na naman talaga siya at magaling makisalamuha kahit na mayroong kapansanan at magaling siya makitungo sa amin and very tawag dito masayahin kasama siya at okay nakikisabay sa amin na nakikipagbiroan yun. Good morning. Good morning po, sir. Question ko po is, paano po nagsimula ang partnership ninyo sa mga individual na may kapansanan sa paningin, particular kay Tatay Wilfredo. Yung pakito at yung dedikasyon ako mayroon din naman akong konti dedikasyon. So isa din akong yes, meron din. Pero it's like, pero yung pakikikuan namin kay kay Gob ay assist ko siya assistan namin siya kung ano po yung kung saan siya pupunta, kung ano yung tawag mo ito, iisalamuha yun na lang. Sa kalagayan nila kasi na disability nila, hindi sila mahirap sa part nila na pagka, syempre ikaw, pag wala kang palingin, ang hirap yun. So, kailangan, kung nakita mo naman sila na kunwari, sample lang, sila, assist sila. And then, kung mayroon silang pagbili o ano man, susundin namin na kami naman na nakikita. Para naman sa ganun, maganda yung pakiki sa lang mga bawat isa sa amin. And then, dito naman kasi, makakita mo sa ito, teamwork naman, yun ang important sa trabaho. Sunod pong tanong ay, ano po yung pinakamalaking aral po na kumbaga na ibigay sa inyo ng sitwasyon ni Sir Will, pero ito po siya at kumakayod po? Ang masasabi ko lang, yung tularan, yung kahit na may kapansanan ay hindi natin, yung mga iba kasi pag may discrimination nilalait, andan yung bully, di ba? Pero sa ganyang trabaho, kahit na may kapansanan na si Gob ay lumalaban siya ng patas sa trabaho. O, hindi katulad yung mga iba dyan na nagnanaka, na kaya naman na sila may mga nakakita pa, yung kaya naman malakas pa. Sila kahit na may ganun kapansanan ay lumalaban sila ng patas at okay naman kaysa naman yung
mamalimos sila doon sa lansangan. Diba? Yun lang. Ano pong mensahe ninyo sa ibang kumpanya o negosyo tungkol sa pagkuha ng mga PWD bilang empleyado? Ang yung mahirap na tanong, no? Kasi hindi na lahat naman ng company ay tumatanggap ng may discrimination. Katulad nito yung mga massage na for the blind. And then, hindi lang blind kasi yung mga iba, kagaya ko, may konting diferensya, yung mga iba naman, ay tumatanggap sila. Pero sa trabaho kasi na company, ilan lang yung company na tumatanggap ng mga discrimination na yan. At saka, itong masasabi ko lang, mahirap pumasok sa normal na company na may discrimination ka. Kasi, mahirap kang makapasok. Totoo yun. Mahirap makapasok sa mga company. Hindi, kung ang bagsak talaga is massage. Massage o ano pa. Kasi yung kung papasok tayo, kunwari sa example na lang, papasok tayo sa isang sa gwardiya o kahit anong klaseng trabaho, kung makikita nila na may discrimination ka, ang ilalagay nila sa papers mo, hindi ka pwede. So, yung mga discrimination, dapat sana din yung government sana, ibigyan din yung tawag nito, bigyan yung halagan din naman yung mga disability at bigyan yung parang sa bagay may programa naman silang Opo. na Para po programa sa inyo. disability. May gobyerno na gano'n. Doon sa Quezon nata mayroon gano'n. Sila yung naghahanap ng trabaho Para po sa inyo. mga gano'n. Pero dito sa company namin, kahit na walang kapansanan, ay tinatanggap nila. Basta sa marunong ka naman sa nakapag-aral. May training din po. Yes, may training din sa TESLA. Sa kailangan ko mga undergraduate na yun lang. Okay, maraming salamat po Sir Joseph sa po sa aming imbitasyon na kayo po ay ma-interview. Sana po ay mas marami pa kayong ma-inspire and matulungang ibang the same po sa inyo sa community po ninyo. Maraming salamat po. Magandang hapon po, sir. Ano po ang inyong pangalan? Jun Lopez. Jun Lopez. Sir Jun po, pwede po. Ano po ang masasabi niyo po sa dedikasyon ni Sir Will or tinatawag niyo pong Gov? Ang masasabi ko kay Gobernador, napakagaling na masahista yan. Saka mabait na tao yan. Saka masipag. Bukod doon, mamagmahal sa pamilya. Pati aso yung mahal niya. Pet lover din po. Pet lover yan. So, magandang tanghali po ulit. Ano nga po yung pangalan niyo po? Ako po si Ate Maya. Ate Maya Waton. Sa Ate Maya. So, ilang years niyo na pong katrabaho si Tatay Wilfredo po? More than 2 years na po. More than 2 years. So, medyo matagal na rin po. So, ano pong masasabi niyo po sa dedication niya sa trabaho pong ito? Si Kuya Willie, si Kuya Wilfredo, tinatawag namin Kuya Willie. As in dedicated talaga siya sa trabaho na to. Araw-araw siyang pumapasok. Siya yung pinakamaagang pumapasok. Tapos, hanggat yung mabuti yung pakiramdam niya, pumapasok siya, hindi siya pumapalya sa trabaho, ni umuulan man, malakas man ang ulan, nagtatrabaho talaga siya, dedicated siya, ganun siya ka-dedicated sa trabaho niya. So, ano naman po yung aral na natutunan niyo po kay Tatay Willie? Yung natutunan ko, actually, ang natutunan ko talaga kay Kuya Willie is yung tiyaga. Magtiyaga ka sa trabaho. Kasi itong klase na trabaho na to, hindi siya, yung kumbaga hindi pare-parehas yung kita, may kita na, may araw na less yung
nakikita namin, meron ding malakas. Si Kuya Willie, more than siguro mga 18 years na. Sa 18 years, pinagtiyagaan niya yung ganong klase na kumikita o hindi. Yung tiyaga, oo, yung tiyaga, saka yung pagiging sincere sa trabaho. Yan po. So maraming salamat po. Thank you din po sa pag-accept po ng invitation namin sa pag-interview po sa inyo. Maraming salamat po. Beams, massage, and reflexology services in recognition of your time, inspiring story, and meaningful contribution to our interview on the Sustainable Development Goals po. Your Journey Catering, who has been with the person with disability and a professional massage therapist, promotes health and well-being, inclusive employment, and equal opportunity for all, given this 14th day of June 2025 at Cavite City University Carmona campus po. So, thank you very much po. Thank you po. Okay, picture po tayo. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Waki. 1, 2, 3. Okay po. Thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you po. Maraming salamat po. Salamat po, Tat. Ang kwento ni tatay ay hindi lamang kwento ng isang individual. Ito ay salamin ng mas malawak na laban para sa pagkapantay-pantay. Sa bawat PWD na nabibigyan ng pagkakataon, bawat isa sa atin ay lumalapit sa isang mas makatarungang lipunan. Ang reducing inequalities ay hindi lamang isang numero sa listahan ng mga layunin. Ito ay isang panawagan sa pagkilos, isang paalala na ang tunay na pag-unlad ay masusukat sa kung gaano natin naiaangat ang bawat isa, lalo na ang mga nasa laylayan. Reducing inequality, promoting inclusivity. Reducing inequality, promoting inclusivity. Reducing inequality, promoting inclusivity. Reducing inequality and promoting inclusivity. Reducing inequality and promoting inclusivity. Reducing inequality, promoting inclusivity. Reducing inequality and promoting inclusivity. 5 at Cavite City University Carmona campus po. So, Susundan ko ba kayo?